Hello, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo mga kapatid? Muli tayo ay magpasalamat sa ating Diyos sa panibagong umaga, panibagong araw na ibinigay niya sa atin. At syempre tayo po muna ay magbabasa ng kanyang salita. So ang title po ng ating devotion po sa umaga nito ay The Life We'd Like to See. Ang ating verse po ay mula sa Luke chapter 6 verse 31. Ang sabi po, Do to others as you would have them do to you. Amen. Basahin po natin itong ating daily devotions or daily bread. The annual Texas Book Festival in Austin draws thousands of people who enjoys browsing for books, attending discussions led by acclaimed authors, and gleaning advice from professional writers. At one such festival, an author of young adult fiction told aspiring writers, "Write the book that you want to find on the shelf." Now that's a powerful recommendation for writing and for living. What if we decided to live the way we want everyone else to live? In Luke chapter 6, verse 27 to 36, Jesus urged his followers to pursue a lifestyle that demonstrates God's mercy to all. Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who spitefully use you. In verses 27 to 28. He also said that generosity and a lack of retaliation should characterize our reaction to unreasonable treatment in verse 29 to 30. Just as you want men to do to you, you also do to them likewise, sa verse 31. Impossible? Yes, if we rely on our own strength and resolve. The strength comes from the Spirit, and the resolve comes from remembering how God has treated us. He is kind to the unthankful and evil. Therefore, be merciful as your Father is also merciful. In verse 35 to 36. That's a life we all long to see. Amen. So dito sa kanyang conclusion, Christianity is not just Christ in you, but Christ living His life through you. Amen. Napakaganda po ng ating exhortation for this morning or devotion for this morning. Yung title pa lang niya, The Life We'd Like to See. So ano ba yung buhay na nais nating makita? Sabi ng author dito, merong yung annual book festival at merong isang author na nagsabi dun sa mga writers na aspiring writers na write the book that you want to find on the shelf. So ang isulat mo daw na libro is yung libro na gusto mong makita sa shelf or yung libro na gusto mong mabasa, yun ang isulat mo. Ganon din sa ating buhay Kristiyano, yun yung inihalin tulad niya na kung ano yung buhay na nais mong makita sa iba, yun ang ipamuhay mo. Ano po? Hindi yung kung ano ang pinamumuhay nila, yun ang gagayahin mo. 'Di ba yung sabi nila is golden rule, do not do unto others what you do not want others to do unto you. Hindi po yun hindi po yun galing sa kung sino-sino po. Galing po yun sa ating Panginoong Hesus. Siya po ang nagsabi na, do to others as you would have them do to you. So kung ano po yung nais mong gawin sa iyo ng kapwa mo, yun din ang gawin mo sa kanila. Gusto mong itrato kanila ng maayos, tratuhin mo sila ng maayos. Gusto mong irespeto ka, irespeto mo sila. Kadalasan po kasi, dinidemand natin yung mga ganong pagtrato ng ibang tao, pero tayo mismo hindi natin nagagawa. Sabi nga, respect begets respect. Kung marunong kang rumispeto, irerespeto ka. Kung bastos ka, babastusin ka din. So ang gusto kasi natin usually, mauna muna sila. Sabi, laging nakikita ko kasi ito sa mga social media yun yung mga very subtle or yung hindi masyadong halata na deception ng diablo, na sasabihin na yung pagtrato ko sa isang tao depende sa pagtrato niya sa akin. Pero hindi po dapat ganoon Hindi po dapat laging i-expect na mauna yung iba na magtrato sa atin ng maayos. Bilang tayo ay mga Kristiyano, dapat mauna tayo na magtrato ng maayos sa kanila. Kasi nga, nasa atin si Kristo. So, yung buhay na ipinamuhay ni Kristo, yun dapat yung ating susundan. Yung mga katuruan niya, yun yung dapat nating susundin. Diba? Sabi niya, pag sinampal ka sa kaliwa, or sa isang kabilang pisngi, harap mo pa yung kabila, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Though hindi yun literal, pero
Ibig sabihin, maging ano tayo, maging mapagpakumbaba, maging mapahinuhod, mapagpatawad, ano ba, ano pa ba, yung mga, sabi nga dito lack of retaliation, as sa verse 29 to 30, basahin po natin. Ayun, sabi niya, if someone slaps you on one cheek, turn to them the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin na parang nagpapaapi ka, ano po, pagka ganun po, hindi ibig sabihin na nagpapalamang ka sa ibang tao, ano po. Ang tinuro po sa atin ng ating Panginoon is maging mapagpatawad at hindi po masama ang maging mapagpakumbaba at mapagpatawad, ano po. And later on, that person will also realize na bakit kaya kahit anong gawin ko dito sa taong to, hindi siya gumaganti sa akin, or bakit kaya kahit anong gawin ko dito sa tao na to mapagpakumbaba pa rin siya, kahit dinadakdakan ko, hindi ako inaaway, ganyan. Ano kaya meron sa taong to? And then he will see that you are like that because Christ is living in you. Christ is in you. Hindi lang Christ is in you, kundi Christ is living His life through you. Ano po? So, nakapag witness pa tayo sa iba through our testimony. So, marami pong mga pagkakataon na ganun, ano po, narinig natin testimony na natataka sila, ba't kaya ganito tong taong to? Usually, ang tingin kasi ng mundo, pagka mapagpakumbaba ka, mapagpatawad, parang uto-uto ka, mahina ka, pero hindi kalakasan yun. Kalakasan po kasi napakahirap po maging mapagpatawad, napakahirap magpakumbaba. Ang nature ng tao, laging mataas ang pride natin. Napakahirap maging mapagbigay kasi ang nature ng tao selfish. Laging gusto natin kuha ng kuha para sa sarili natin. Ano po? So, if you are like that, ang tingin sa'yo ng mundo, you are weak, yung uto-uto nga, ano ba ang tawag sa uto-uto sa English, di ko po alam. Pero actually, it's a strength. Ano po, kalakasan po yun kasi mahirap gawin yun. So, ang ano kasi ng mundo, ang taktika ni Satanas is ipipressure tayo to be like the world, to live like others do. Kumbaga, ito yung norm, ito yung dapat nagayahin natin. Pero ang tinuturo nga sa atin ng ating Panginoon, live like Christ, ano po, walk through life like Christ did. So, hindi po gagayahin natin yung mundo. Sabi po dito, if you love those, sa verse 32, if you love those who love you, what credit is that to you? Tama naman, di ba? Kung minamahal mo lang yung nagmamahal sa'yo, anong pakinabang nun? Even sinners love those who love them. So, kahit nga daw mga makasalanan, mahal din nila yung nagmamahal sa kanila. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. So, ganun din, kung mabuti lang tayo dun sa mabuti sa atin, anong credit nun? So, parang gumaganti lang kasi tayo dun sa ginawa niyang kabutihan sa atin, pero hindi yun effort on our part. Ano po, if you lend to those whom you expect repayment, anong credit nun sa'yo? Kung nagpapautang ka or nagpapahiram ka dun sa ini-expect mo na may maibabalik sa'yo in the future, or kumbaga tumutulong ka sa ibang tao na ini-expect mo na i-return din nila yung favor. Ano po, even sinners lend to sinners expecting to be repaid in full. So, but love your enemies. So, ito na yung mahirap. At doon talaga makikita yung ating strength na nanggagaling sa Panginoon. If you love your enemies, if you do good to them, and lend to them without expecting to get anything back, then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. So verse 36, be merciful just as your Father is merciful. So doon pala tayo magkakaroon ng malaking reward. Ano po, kung yung mga tao na hindi mabuti sa atin, yun yung iibigin natin. Yung mga kaaway natin, yun yung mamahalin natin. Yung mga hindi makakapagganti sa atin, yun yung tutulungan natin at gagawa natin ng mabuti. So andun po yung ating great reward. Ano po, kasi kung gumanti lang tayo dun sa kabutihan or sa pagmamahal na ibinigay sa atin, na-receive na natin yung reward nauna na minahal na tayo ng tao, tinulungan na tayo ng tao, tayo ay nagbabalik lang. Or pag tayo ay tumutulong at ini-expect natin na someday tutulungan din ako nito, kaya tutulungan ko to. So, ibig sabihin, yung reward natin andun na, ma-receive na natin dito sa lupa. Ano po. Pero kung dun ka tutulong sa alam mong walang maigaganti sa'yo,
ang mamahalin mo is yung kaaway mo na alam mong hindi ka mamahalin, doon mo makikita yung strength na nanggagaling talaga sa Diyos kasi napakahirap gawin nun. That's why, malaki din yung reward. At ang reward natin ay sa langit, ano po, you will be children of the Most High. Because He is kind to the ungrateful and wicked. So, mabait po ang Diyos sa mga, ungrateful, yung hindi nagpapasalamat, at wicked, so yung mga masasama, ano po. So, maging mahabagin daw po tayo, be merciful, katulad ng ating Ama, ano po. So, wag po tayo maniniwala sa sinasabi ng mundo na it's a weakness to be forgiving. Ako dati ganun din ang view ko eh. Yung papa ko kasi masyadong mabait, masyadong mapagpatawad, masyadong mapahinuhod. So akala ko weakness yon. Nagagalit ako sa kanya kasi tingin ko sa kanya parang uto-uto na siya, parang inuuto na lang siya ng ibang tao. When I became a Christian, dun ko na-realize na napakahirap palang gawin ng ganun and it's actually a strength. Kasi mas madali sa atin mas madali sa atin na magalit. Mas madali sa atin na gumanti ng masama. Mas madali para sa atin na magtanim ng sama ng loob. Effortless nga yun eh. Pag kami ginawang masama sa'yo, effortless, talagang magagalit ka sa kanya. Pero yung magpapatawad ka, mamahalin mo pa rin siya, it takes a lot of effort. Kaya yun yung totoong strength. Ano po, hindi po strength yung hindi ka nagpapalamang sa iba. Hindi po strength yun. That's actually a weakness kasi natural na reaction yun ng tao. Effortless yun sa part mo. Marami tayong mga naririnig kahit mga kaibigan natin, hindi talaga ako papalamang. Pag sinabi sa akin na ganito, talagang gagantihan ko yan, ganyan. Pag sinabi sa akin na mas matindi yung gagawin ko sa kanya. And they are proud kasi they think it's a strength. Pero tayo pong mga Kristiyano, hindi po tayo dapat maging proud sa ganun. Ang dapat po nating ika-proud is yung at dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon is yung tayo po ay nakapagpatawad, tayo po ay na kaya nating mahalin yung mga taong gumawa sa atin ng masama, na kaya nating gumawa ng mabuti doon sa mga hindi gumagawa ng mabuti. Kasi doon talaga makikita na ang kalakasan natin, doon makikita yung ating kalakasan na nagmumula sa Diyos. Kaya yun yung dapat nating ipagpasalamat kasi napakahirap talaga gawin noon. So, sabi nga dito, impossible. Yes, it is impossible if we rely on our own strength and resolve. So, the strength comes from the Spirit. And the resolve comes from remembering how God has treated us. So, ang kalakasan po ay nanggagaling lagi sa Panginoon. Ano po? At lagi nating alalahanin kung paano tayo tinrato ng Diyos. Tayo din naman ay ungrateful. Tayo din naman ay makasalanan. Pero, inibig pa rin tayo ng Diyos. Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. At patuloy niya pa tayong pinagpapala. Ano po? So, ano yung igaganti natin sa ganun? Sundin natin yung kanyang utos. Love your enemy. Ano po? So, ayun. Nawa po tayo ay may natutunan sa araw na ito. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat Panginoon for your words, Panginoon. Salamat sa pagpapaalala sa amin, Panginoon, of the life that we'd like to see, Panginoon. Help us, Panginoon, na yung mga pamumuhay, pag-uugali, karakteristik na nais namin makita sa iba, ay may apply po muna namin sa amin sarili bilang mga anak ng Diyos. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi lamang ipamalita sa buong mundo na nasa amin si Kristo, kundi ipakita sa buong mundo na ang buhay namin ay para na kay Kristo. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na makalakad ayon sa inyong kalooban, Lord. If we rely on our own strength, Panginoon, hindi po namin kaya. But with you, nothing is impossible, Panginoon. Kaya pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming buhay. Kayo po ang patuloy na magbago sa amin, Panginoon. Day by day, O Lord, baguhin niyo po ang aming mga pag-uugali, ang klase ng aming pamumuhay. At nawa, Panginoon, makasunod din po kami, Panginoon, dito sa nais niyo, O Lord, that we should love our enemies, be good, Panginoon, doon sa mga tao na hindi mabuti sa amin. Tumulong nang walang inaantay na kapalit, maging mapagpatawad, mapagpakumbaba. Nawa lahat ng ito, Panginoon, at marami pang iba, Panginoon, yung mga fruit of the Holy Spirit, Panginoon, ay mag-manifest po sa aming mga buhay bilang mga anak ninyo. Purihin ka, Panginoon, and help us, Panginoon, na masimulan ito today, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Lord. We pray all of this in Jesus' name. Amen. Ayun, maraming salamat po, mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa napakagandang araw na ito. Pagpalain kayo ng Diyos, ingatan nawa niya kayo sa maghapon, saan man tayo ngayon, ano man ang ating ginagawa. At remember, Christianity is not just Christ in you, but Christ living His life through you. God bless.